I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Paul and Hello Universe, it's me again. Shout out sa inyo mga beswa. Mayroon tayong upload videos, updates. Naku mga kababayan, medyo kakaiba ito. Ito si Attorney Harry Roque, mga kababayan. Nilagay na sa watchlist doon sa immigration lookout. Tako talaga naman. Siyempre magre-react ang mga DDS nito. Sasabihin nila, nanggigipit ang gobyerno. Hindi po ang pinapairal dito ang batas. Hindi po sila nalalagay sa immigration lookout kung wala silang involvement sa mga anomalyang nangyayari, lalo na sa Pugo. Alam po natin, ang pangalan ni Attorney Roque nakita mismo ng PAOK sa mismo Pugo, Bamban. Di ba? Correct me if I'm wrong, Bamban ba or Purak. Basta sa Bamban 'yun eh. Well, anyway, ayan po ang pinaka dahilan. So dahil dito basahin natin courtesy po ng GMA News. Ayan look out. Ito. See? Look out, former presidential spokesperson Harry Roque and 11 others are placed under an immigration lookout. Agay! Pag sinabing mong immigration lookout, baka there's possible natatakas ito. Di ba mga kababayan? Bulletin in relation with their alleged involvement in Pugo. Agay! Lalong manggagalaite ito si Akla, mga kababayan. Si Attorney Roque, nilagay na ang pangalan niya sa immigration lookout. Nakaw. Di ba guys, pag once na nilagay ang pangalan mo, medyo may tendency na lalabas ka ng bansa. Lalo't pa yung involvement mo, lalo na sa mga Pugo na ito, alam nyo naman kung ano ang nangyari dyan, mga illegal gawain sa loob. Di ba? Ayan. Ano ngayon? Kababanat nyo kay Pangulong Marcos Jr. Sabi ng Diyos, huwag kang gaganti sa mga kalaban mo. Ako ang gaganti para sa'yo. Parang nilalabas na lahat ng baho ng kalaban ni Pangulong Marcos Jr. Alam po natin, tahimik ito. Kaya alam nyo, mahirap kalabanin ang mga taong tahimik, lalo't hindi pala away. Alam mo, kakampi nila ang Panginoon. Lalo't ito si Pangulong Marcos Jr. ay makadiyos ito, mga kababayan. At nakita naman natin ang galaw niya ay talagang may malasakit sa kapwa Pilipino ito. Tulong lang ang alam niya. Focus lang sa trabaho niya. Ito naman mga taga mausog. Todo banat, puro paninira. Ito na naman ang bagong paninira nila. Yung bagong black propaganda nila, mga kababayan. Itong ginamit na naman nila ito si Binag Kate na sinasabi. Parang naalala ko na ituloy si Morales. Nagkaroon ng investigasyon dyan sa Senado kung ano-ano yung mga sinasabi niya. Naku, grabe, obviously ang planted, para lang sirain ang Pangulong Marcos Jr. Ang tanong, nagtagumpay ba si Senator Bato sa pag-iimbestiga kay Morales? Hindi, di ba? Hindi. Ito another black propaganda. Kaya maging maingat kayo sa mga pinanood nyo, mga kababayan. Alam na natin ngayon kung sino ang mga taong ito na talagang masugid na paninira kay Pangulong Marcos Jr. Ang puon nito, ito si kilala nyo na kung sino. Si Norcube. So dahil dito guys, basahin natin itong mga tao na ito kung sino ang kasama ni Attorney Roque sa watchlist ng immigration. Lookout ito mga bes. Diba? Basahin po natin. Ilapit nga natin yan. Ayan Republika ng Pilipinas, kagawaran ng katarungan. Department of Justice Manila. Grabe, DOJ. Memorandum from the Secretary for Norman G. Tansingco. Ayan, subject, immigration lookout, bulletin order for the Purak, Pampanga case, person of interest,
Oh my goodness. Date, August 6, 2024. Today. Nako, mainit-init pa mga beswa. Oh, ayan, basahin po natin ng buo. Oh, ano ba yan? Sabi, this has reference to the issuance of an immigration lookout bulletin order, ayan, against the following conflict individuals in relation to the case against the illegal Philippines offshore gaming Pogo. Oh, yan, incorporation and corporate officers of Lucky South 99. Ayan nga, no? Ang sabi kasi ito si Attorney Roque ay abogado ng Lucky South 99. Pero dinidiin niya ito guys na hindi daw. Kunana. Sabi niya, and Whirlwind Corporation who were, again, ayan na, raided in Porac, Pampanga for the potential violation of anti-trafficking laws. Okay. Yan na, sa Pampanga, Bambantarlac, Pugo, at saka sa Porac. Ayan. Grabe, intindi guys, no? O ito, number 1, Catherine Cassandra Leong. Agoy. Herminio Harry Lopez Roque Jr. O yan pala pangalan ni Attorney Roque, Herminio. Agoy. O Xiang Tan, Jinko. O yan. Stephanie B. Ano yan? Ano yun? Mercy. Tingnan natin nga guys. Medyo, ano to? Mascareñas pala. Ayan, no? I-close natin, number 7, Xiang Ji. Doan Rin Wu. Number 8. Number 9, Raymond Kalyun Ji. Go. 10, Randy Kalyun Ji. Go. 11, Dennis L. Kunanan. 12, Han Gao. Sabi ni Roque, yung mga nagtatrabaho, puro Chinese. Yan ang sinasabi natin, yan, si Attorney Roque number 2, Hermenio Harry Lopez Roque. Agoy! Ayan ang sinasabi natin, mga kababayan. A precautionary hold departure. Ayan na. Orders will likewise to file at the office of the executive judge pending preliminary investigation. Considering the gravity of the possible charge, as well as the wide media coverage and public attention this has gained over the past months, there is a strong possibility that the above-mentioned nationals may attempt to place themselves beyond the reach of the legal process of this department by leaving the country. Yan. Sabi ko sa inyo pag nasa yan, para guys, no? Parang nilagay lang sa watchlist ng immigration, lookout ng immigration para if ever, alam niyo kung ano ibig sabihin. Parang na ito guys, parang hold departure, i-hold ka agad. Nako. Dapat mga immigration officer magiging magmatyaga. Baka masalisihan kayo. So, guys, ang kapalagayan nyo dito, Ano po ang kapalagayan nyo dito, Nasa, lookout immigration na si Attorney Roque. Ayan. So, abangan po natin ang mga susunod pang mga kaganapan dito tungkol dito sa issue ni Attorney Roque. Pero ang lakas nito guys, manira kay Pangulong Marcos Jr. Grabe bunganga nito, parang Armalite, Marites talaga. So, sabi ko sa inyo may katapusan din ang mga taong naninira sa kapwa nila. So, dahil dito mga kababayan, panoorin nyo yung kumbaga nagkaroon ng Senate hearing tungkol dito kay Attorney Roque na tinanong siya ni Senator Risa Ontiveros at ni Senator Gatchalian na nagkaroon ng kunting kainitan sapagkat ito, ang galing kasi mag-interrupt ito si Attorney Roque. Feeling magaling, pero hindi niya iniisip na sa loob siya ng Senado. 'di ba? So dahil dito panoorin nyo. One more, sabi ni Senator Gatchalian, I will cite you in contempt. Nakaw talaga.
Para kumpleto, Ricardo, panoorin niyo ito, guys. See you again on my next upload video. Bye, bye, bye. And babos, God bless Philippines. Eto na. To continue, Attorney Roque, so even after the testimonies of Chair Tenco and Attorney Fernandez, minimaintain nyo pa rin po ba na hindi kayo lawyer ng Lucky South 99 o kahit anong POGO for that matter? I confirm that 100%. And the reason po is, dala-dala ko po ngayon ng mga dokumento. Alam niyo po, ang attorney-client relations, kinakailangan po yan magkasundo ang partido. Because it is the highest fiduciary relationship. Kaya nga po yung tinatawag na attorney-client privilege, miski dito po sa Kongreso, hindi nyo mapapakontep kapag na-invoke yung attorney-client privilege. At sa totoo lang Within po, certain limitations, of course. at sa totoo lang po, sana kinuha po ako ng Lucky Star na abogado. Bakit po? Dahil yung raid sa PORAC, unconstitutional po yan. Ay. Nag-raid po sila, kumuha sila ng warrant of arrest galing sa Bulacan judge outside of jurisdiction. Excuse me, sige. Well, Hindi natin ini-investiga yung raid. We are investigating. Yes, the ma'am, but I'm POGO. just saying So, kasi please just make your Yeah, answer mabilis to lang po. this short. Kasi Yes. it was actually just a yes or no Ma'am, question. but ma'am, let us be fair because you have been insinuating I am a lawyer for Lucky South. That is why Excuse me, the chair has not been insinuating anything. The chair and the members of the committee have been asking questions based on the testimonies, sworn testimonies of PAGCOR Chair Tenco, Attorney Fernandez of PAGCOR, and other resource persons. So the resource person will not impute any insinuation to the chair. Will please just answer the questions. The chair has given the resource person Your Honor, leeway then to answer in the the questions. interest So of please fairness, answer properly. may I be allowed to dispute then the statement of the prior resource persons? We will get to that in the Okay, course so of the question again, Madam Chair, is Do you maintain na hindi kayo abogado ng Lucky South 99 or any POGO for that matter? I maintain as an officer of the courts and under oath before the Senate of the Republic of the Philippines that I have never acted as legal counsel for Lucky South 99 or for any other POGO. Alright. Pero tama naman pong totoo na nakipag-meeting kayo sa PAGCOR tungkol sa POGO sa PORAC. Yes or Totoo no? po yun, nakipag-meeting Okay. ako, but as I said, ang aking kasama po ay kakilala ko bilang Whirlwind Corporate Secretary and I have documents in my possession which I would like to submit now to the Senate. Yes, Kasi iba please po do yung that. usap-usapan Thank you. lang, iba kapag notaryadong dokumento. Okay. And definitely, yung pagtestimonya ng ibang mga resource persons ay hindi rin lamang usap-usapan at may mga sinasubmit ding dokumento. Otherwise, the committee would not bother inviting them again and again to Madam, hearings. Excuse me. I just like to ask the next question. So, ang topic ng mga meeting at pag-uusap nyo sa PAGCOR, and in fact, mga pag-follow up nyo sa PAGCOR, ay utang ng Lucky South 99, ng mismong POGO. Tama po ba? Tama Yes or po no? yun. Alright, salamat. So, hindi lang talaga Whirlwind, Lucky South 99 din. Pwede ba ho So, mag-explain? Pwede naman po. Okay, kasi po ang Whirlwind is not only the lessor, they're also the service provider. Now, I appeal now to the officials of PAGCOR. Siguro kayo po mag-explain kung anong ginagawa ng service providers, including Chair Andrea Dominguez because I had an opportunity to work with her. Domingo, no? Ang service providers po, sila talaga ang nagbibigay ng lahat na kinakailangan ng mga POGO operators kasi POGO operators po, lahat yan Chino. Ni hindi po yan nag-i-Ingles. Kaya nga po meron silang mga representative sa PAGCOR. Dahil sila mismo, they have no ability to communicate dahil nag-establish na nga sila ng mga independent POGO hubs. So ang pagkakaintindi ko po talaga, trabaho po ng service provider na magbigay ng serbisyo sa kanilang mga kliyente. Alright, attorney, salamat. The committee will ask further questions sa PAGCOR. Balik na lang po tayo dito sa Lucky South at PAGCOR, no? Ang sabi po nyo, you did not authorize the use of your name in the organizational chart. That was submitted as an official attachment by Lucky South 99 to PAGCOR. Totoo So, kasalanan po yan ni Cassie Linong, tama ba? Hindi po, kasalanan Hindi. po yan ng kung sinong gumawa. Sino Dahil ang wala gumawa? naman pong establishment. Gumawa po niyan, Lucky South. Yes. Dahil sila po nag-a-apply. Na
si Cassie Lin Ong ang isang ano doon. Wala ang po pa boss tayong doon. ebidensya na nagpapakita kung sino nag-submit talaga ng mga dokumento, but PAGCOR can confirm kung sino talaga nag-submit ng mga dokumentong yan. Okay, we will Pero- ask PAGCOR that again later. We asked them before. Basta ang malinaw po sa komite ay yung organizational chart na yan na may drawing, may box, na legal, na nandun yung pangalan nyo, was one of the official attachments sa submissions ng Lucky South 99 sa PAGCOR. And sabi nyo nga, ang tawag nito, yung obligasyon ng Pogo na Lucky Star sa PAGCOR ang pinag-uusapan ninyo sa PAGCOR. So, due diligence, bilang abogado, dun sa mga diskusyong iyon, alam nyo kung ano yung mga dokumentong sinumite, alam nyo yung mga official attachments na nakalagay doon. Did you confront Cassie Lin Ong about this? Or kinasuhan nyo ba siya na kung bakit nandun yung pangalan nyo sa organizational chart? Madam, nagagalit po kayo dahil sinasabi nyo, binibigay ko ng mga salita ang inyong bibig. Pero right now, Hindi you naman already ako assume... nagagalit. Sinasabi ko lang wag nyong gawin Oh, yun. pero ngayon po, sinabi nyo, you again insinuated that I had anything to do with the document. Ayan nga po sinasabi ko. As far as I know po... Attorney, please stop using that offensive verb insinuating. I am a very plain speaker. Okay, I'm Pwede sorry. Nyo lang, it's all right. Pwede Okay. nyo lang sabihin mali yung fact na Mali po. sinasite, tinatanggi Oo. nyo yung sinabi ng ibang resource person. 4 na taon na pong itong investigasyon. Halos wala na pong nag-i-insinuate kasi dire-diretso na pong mag-usap. Okay, so please tell the committee, kinonfront nyo ba si Cassie Lin Ong or kinasuhan nyo ba siya? Bakit nandyan yung pangalan nyo sa organization? Well, unang-una po, nalaman ko lang na nandun ang aking pangalan nung nag-hearing po last time dito na sinabi ni Chairman Altenco. Pero bilang abogado and naging professor ng constitutional law, I'm familiar with the rules of the Senate. And the Senate says that in proving facts, the rules of court apply in the suppletory character. I don't need to argue with you about Opo, that, attorney. pero But you ang don't need sinasabi to, ko lang po- excuse me, sandali po. You don't need to tell the committee what the rules of the Senate Well, are. I'm just Please citing just po. answer our question. You don't My need to answer cite, po it's not is necessary. that document is only evidence of its existence. Pero para patunayan po yung katotohanan na nakalasaad sa dokumentong yan, dapat meron pong testigo na nakakita ng ginawa yung dokumentong yan, o di naman kaya testigo ng gumawa ng dokumentong yan, o di naman kaya yung testigo na pumirma ng dokumentong yan. Actually, Pag as wala I po said yan, earlier, excuse hindi me, po excuse siya me. po No, pwede. excuse Ma'am, me. excuse me No, kasi... no, excuse me, Attorney Roque. I'm sorry, madam, but I am Yes, it's a all resource right. person invited. Yes, you are. I Wait, was wait. asked Let me to finish. answer. Yes, you Hindi ko already po answered in maintindihan, excess. Kapag gusto nyo Sandali akong po. tumigil, papatigil nyo ako kapag ako nag-explain. Yes. I thought we were engaged in the search for the truth. Oh, definitely we are. Attorney Roque, what I am Chair, saying, Madam yes, Chair. and Sherwin. Attorney Roque, please be reminded to respect the chairperson. I'm very respectful, Madam Chair. Paano respectful na nagsasalita siya, sinasabayan mo siya? I apologize, Senator Gatchalian. One more, I and apologize. I will cite you in contempt. And if you disrespect the chairperson, we'll be compelled to cite you in contempt. I understand and I apologize. Mo naman Your Honor. sabayan siya, nagsasalita siya, siya ang chairperson. Okay, Your Honor. I understand. I apologize. Salamat, Sen Sherwin. At salamat, Attorney Roque, sa apology nyo kay Sen Sherwin. All I'm saying is, there is no need for any resource person to cite the rules of the Senate to a Senate committee. We know that. So please just answer the questions which are being asked of each resource person at length with an embarrassment of time para masagot nyo yung mga tanong. But please stick to the topics and do not lecture a Senate committee about the rules of the Senate committee. We know that. We correct ourselves kapag lumalabag kami doon.